Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa programang Ang Tanging Daan. Programang inihandog ng Church of Christ sa Iglesia ni Cristo na naniwala na si Cristo ay tunay na Diyos at tunay na tagapagligtas. Si Cristo ang tanging daan, katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Good morning, South Central Mindanao. Ito po ang inyong kapatid Elmer Kuntal Kabuya na naganyaya sa inyo na samahan niyo ako sa aking pagtatanghal sa loob lamang ng ilang minuto. Ngayong araw ng kaibigan, kumusta na po kayo buong South Central Mindanao, Visayas, Luzon? Magandang umaga sa inyong lahat buong Pilipinas. Ganun din ating mga OFW na nasa ibayong dagat. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan sa mga sandaling ito. At sana po huwag niyong kaligtaan ay bahagi pong ating video ngayong araw ng Sabado. Ang programang ito ay hatid po sa atin ng ating mga kapatiran, Alma and Primitivo Garino ng Kidapawan City, si Ani Gaitera ng Italy. Maraming salamat sa pagbalik sa inyong tulong para po sa gawain ng Panginoon at pagpalain po kayo ng ating poong may kapal. Ngayong umaga mga kaibigan, paksang pag-usapan niya yung umaga ay patungkol po sa salita ng Panginoon. Ayon pa sa sinabi niya sa cross, 7 last word of Jesus on the cross. Ngunit ang banal na kasulatan ayon pa sa Romans 5, ito po ang sinabi, but God showed His love to us, that while we were still sinner, Christ died for us. Yes, ang tema po natin pag-usapan ngayon ay patungkol po sa 7 salita na sinabi ni Jesus habang nasa cross, mga kaibigan. Yan po mga kaibigan, since ngayon ay araw ng holiday at ginugunita ng karamihan ang pagkamatay ni Jesus na nasa cross. Mga kaibigan, bago po siya namatay sa cross at may iniwan siyang mga salita na may dalang malalim na mensahe para po sa ating lahat mga kaibigan kapatid. Yan. So, mahalaga pong malaman po natin ang kanyang mga salita at karapat-dapat din po alamin po natin. Maintindihan po natin ang kanyang salita kung anong ibig sabihin. Mga kaibigan, ang banal na salita ng Diyos ay hayag na nagtuturo o nagsasabi patungkol sa kanyang sinabi. Ito yung ating aralin po ngayong umaga. Mga kaibigan kapatid, yan po tayo. Ayun pa sa unang salita na sinabi ni Jesus, ating masumpungan sa Luke 23:34. Ang sabi niya, Father, forgive them, for they did not know what they do. Kaibigan, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At pagbahagi nila sa kanyang suot ay kanilang sapalaran. Kaibigan, patungkol po ang sinabi po ang mensahe pong pinaabot ni Jesus dito po mga kaibigan, yung patungkol sa pagpapatawad o forgiveness. Sapagkat yung mga tao, yung mga sundalo na nagdakip sa kanila, ipinako sa cross, hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Mga kaibigan, ang kanyang mensahe pinarating sa lahat ng sangkatauhan na mahalaga po ang pagpapatawad, lalo na po sa bawat isa po sa atin. Mahalaga po nang dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Yun nga ang karapat-dapat natin gawin bilang mga alagad o mga anak ng Panginoon, ay kailangan po tayo magpatawad sa bawat isa sa atin. Yun ang ginawa ni Jesus sa unang salita na sinabi niya sa cross. Kaibigan, papunta tayo sa pangalawang sinabi ni Jesus. Ito po ang ating mababasa sa Luke 23:43. Truly I say, today you will be with me in a paradise. Ito po yung sinabi ni Jesus nung nasa kanyang kanan. Ipinako din na kasama niya. May dalawa kasing ipinako sa cross na kasama ni Jesus. Sabi ng isa, Panginoon,
alalahanin mo ako kung nasa langit ka. At ito na nga ang sinabi ni Jesus, truly I say to you, today you will be with me in the paradise. Ito nga ang sinabi ni Jesus ngayon, kasama kita sa aking paradise. Yan po mga kaibigan, anong mensahe po ang kanyang pinarating dito? Ay patungkol po sa kaligtasan na kinakailangan na bawat isa po sa atin ay lumapit sa paanan ng ating Panginoon at siyempre po mapapatawarin po tayo kung tayo po ay humingi ng kapatawaran sa Kanya. Mahalaga po mga kaibigan na tayo po ay makatanggap ng kaligtasan na Kaniyang dala po sa atin. Kailangan iwala po tayo sa ating Panginoon upang bigyan tayo ng kaligtasan at tayo ay makakapasok sa kaharian ng langit. Ayun po, yung pangalawa, una kanina, patungkol po sa pagpapatawad at ang pangalawa po, patungkol po sa kaligtasan. Na mahalaga po sa bawat isa po sa atin ay maligtas po tayo sa pamamagitan po sa ating pananampalataya kay Jesus. Iwan po tayo na siya po ang anak ng Panginoon at siya po ang nagbigay ng kaligtasan po sa bawat isa sa atin. Ay po mga kaibigan, sa pangatlong sinabi ni Jesus, ito naman po ang sinabi niya sa babae, "Woman, behold your son, behold your mother." Yan. Ito yung sinabi ni Jesus nang makita niya ang kanyang ina sa tawang lupa, ang nakita niya mga kaibigan niya. Ito mo ang sabi niya, "Woman, behold your son, behold your mother." Pagkakita ni Jesus sa kanyang ina at saka nakatayong alagad sa kanyang na kaniyang inibig at sinabi sa kanyang ina, "Babae, narito at ang iyong anak." Kaibigan, ano pong ibig sabihin na ipinarating ni Kristo dito? Ito po ay patungkol po sa relasyon. Yung relasyon po o ugnayan po ng nanay at saka yung kanyang anak. So, mahalagang talagang pinapakita rito na yung ugnayan ng kanyang anak at minamahal ng nanay ang kanyang anak. Ganyan ang kanyang anak sa kanyang nanay. At sinabi niya po rito na bakit sinabi niya woman? Pagkat si Maria po ang kanyang nanay at papakita ito sa pangkalahatang sektor ng kababaihan po mga kaibigan, sa lahat ng nanay. Po mga kaibigan. Tapos pinairal niya rito ang relasyon na mag-ina. Pantay-pantay ang relasyon. At hindi niya sinabi nanay. Talagang sinabi niya woman, babae. Mga kaibigan, sinabi ni Jesus sa kanya nanay. Patungkol po sa relasyon ng mag-ina, na ang ina ay may katungkulan sa kanyang anak. Ganon din ang anak may katungkulan sa kanyang ina. Sabihin, kinakailangang mahalaga po ang relasyon o ugnayan sa bawat isa, sa bawat pamilya. Ito mga kaibigan, pang-apat po mga kaibigan, ito po yung sinabi ni Jesus sa Matthew 27:46. Ito po ang sinabi niya. Sabi niya, my God, why have you forsaken me?" Mga kaibigan, ito ba sinabi ni Jesus, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." At ibig sabihin nito, makatuwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mga kaibigan, ito po yung mensahe po rito, yung abandonment. Yung pag-abandona ng ama sa kanyang anak. Kasi ang ating amang Diyos ay hindi niya po kayang tingnan ang kasalanan. Ang si Jesus ay namatay sa cross, talagang pasan niya ang ating kasalanan. Dala niya upang mahugasan sa kanyang dugo at pasan niya hanggang sa cross. Kaya hindi kayang tingnan ng ama ang kanyang anak na dala ang ating kasalanan. Talagang hindi kaya tingnan ng Diyos ang kasalanan. Kaya mga kaibigan, mahalaga po yung talagang humingi tayong kapatawaran sa ating kasalanan. Pagkat hindi po kaya ng Diyos tingnan ang kasalanan. Dahil doon, sa dala-dala ni Kristo ang kasalanan ng mundo, talagang hindi kaya tingnan ng kanyang ama.
Sabihin na talagang i-abandon na siya, hindi po. Pansamantalang iniwan muna sapagkat dala niya ang kasalanan. Pagkatapos ng kanyang pagkabuhay, wala na yung kasalanan. Siya po yung nabuhay muli. Yan pa po mga kaibigan na sinabi ni Jesus sa cross. Ito masumpungan natin sa John 19:28. Sinabi ni Jesus ay tears. Kasi pagkatapos nito, nagpaalam si Jesus ang lahat ng mga bagay naganap na nga upang matupad ang kasulatan at sinabi, nauuhaw ako. Ito po ay patungkol po sa kanyang paghihirap. Sa kanyang paghihirap, hindi po niya nadama ang pag-ibig mula sa sangkatawan. Talagang hirap ang makakuha ng tunay na pag-ibig sa lahat ng sangkatauhan ng makasalanan. Nauuhaw siya sa pag-ibig ng mga tao. Kaya mga kaibigan, doon sinabi ni Jesus, ako'y nauuhaw. Sabihin po rito, patungkol po sa kanyang paghihirap. Kahit sa kanyang paghihirap, talagang hindi niya makita ang tunay na pag-ibig ng mga sangkatauhan sa kanya. Kaya mga kaibigan, mahalaga po na sa ating puso, talagang po natin ang pag-ibig sa ating Panginoon. Ang siya, ang kanyang paghihirap po ay talagang mawawaglit po. At pangwakas po mga kaibigan, sinabi ni Jesus, pangpito po, ito po ay patungkol sinabi ni Jesus sa John 19:30, it is finished. Natapos na po. Okay, ang sinabi ni Jesus mga kaibigan. Nang makatanggap si Jesus ng suka at sinabi niya na naganap na. At iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Mga kaibigan, sinabi bago po siya na wala ng hininga, sinabi ni Jesus, ang lahat po ay naganap. Sabihin po, talagang patungkol po sa triumph. Sabihin po ang pagkapanalo. Nalaig niya po ang kamatayan. Talagang tinapos niya po mga kaibigan. Kaya nanalo. Mga kaibigan, kung tayo po ay nasa kay Kristo, tayo pong lahat ay laging panalo. Sapagkat tinalo na po ni Kristo ang kamatayan po mga kaibigan. Kaya, kaibigan, kumusta po ang ating kapatid, ating puso, ang nananampalataya? Sana po, sa mga sinabi ni Jesus, may natutunan po tayo. Mahalaga po sa atin ang pagpapatawad at syempre po, mahalaga din po sa atin ang kaligtasan. Ganon din po mga kaibigan, ang ating ugnayan at relasyon, mahalaga po yon na ang bawat isa po sa atin ay may responsibility sa bawat isa po. Din ang nanay at anak at anak sa kanyang nanay. Yung pag-abandon na po mga kaibigan ng Amang Diyos sa kay Jesus, ay po siya hindi po niya kayang tingnan ang kasalanan na sa atin sa ni Kristo. At ganoon din po sa kanyang paghihirap, nauuhaw siya po. At wala pong taong talagang totoong nagmahal sa ating Panginoon nang nasa lupa po mga kaibigan. So, ganun din naman po sa ngayon. Talaga po ang pagmamahal natin sa ating Panginoon. At bukas po mga kaibigan, ito po ang pang-anim, yung pong pagkapanalo. Talagang dinaig niya po ang kamatayan. At siyempre po ang pangwakas po, itong reunion, pag-isa muli ng ating Father, into your hands I commit my spirit. Yung sinabi niya sa pangpito, sama yung mga kamay, aking i-commit ang aking spirit. Tungkol po rito sa pagkaisa muli sa Diyos at ang anak, ang kanilang kaibigan. Mahalaga po na
sa bawat laban, i-commit po natin ating sarili sa ating Panginoon. Sabi ni Jesus, Father, into your hands I commit my spirit. Talagang isinabmit niya ang kanyang sarili sa Diyos Ama. Kaibigan, sana po may napulot na kayo na aral. Sana po please follow and share ng video natin. Maraming salamat po mga kaibigan. Sana po may napulot kayong aral. Maraming salamat kay Alma and Primitivo Carino, ganun din si Annie Gaitera ng Italy sa kanilang walang sawang pagtulong sa gawain ng Panginoon. Maraming salamat. God bless everyone. Inyong napakinggan ang programang Ang Tanging Daan. Naway sa pamamagitan ng programang ito ay inyong nakamtan ang pagpapalang espiritual hanggang sa susunod na pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtangkilik.